Ayun. Ako po yung nakahuloy. Bangos po yung aking uhulihin sana. Ayan ho, at tatanggalan ko na po ng tinik sa second. Hi guys, welcome po sa akin channel. Ngayon po ay nandito po ako sa fish pond. At ako po ay mamimingwit ng bangos. At akin pong iboboneless. Bali, first time ko lang pong mag-boneless ng bangus ngayon. At ako lang po ang nandito. Bali, ang oras na po ngayon ay alauna na po yata. Ito alas 12. Medyo mahangin po dito sa fish pond. At parang meron daw po yatang bagyo. Sana meron ako mahuling bangus. At para meron ako may boneless. Meron po mga palaot na bangka. May bagyo. Hello. Nandito po yung mga tuta. Nakakadena po. Ikinadina na po muna ng papa at kinakain daw po yung mga sisiw. Ako po muna yung mangunguha ng pamain ko at wala po akong maganda-gandang pamain na bitukan ng isda. Kaya po ako po dito na lang mamimiwas. Kami kumite bagad na bangus. Dati po ay madali lang makakuha ng bangus dito. Sinasalok lang po. Pero ngayon po ay mahirap. Gawa po siguro ng tuwing umaga lang ay maraming nalabas ng mga bangus dito. May nakibit dito. Ay sayang. Ayun. Ako po yung nakahuloy. Kaso hindi bangus. Ito po yung aking nahuli. Hindi po bangus. Laki po. Masakit pa naman to Masakit pa naman to makatusok. Ito yung nakatusok sa akin nung nakaraan. Masakit. Bangus po yung aking uhulihin sana. Midyad po ang aking nabingwit. Malaki po. Pa naman to yung makatibo. Antay po ulit hanggang may kumibit po na bangos. At para makapag-boneless na tayo. Nabutan na po ako ng ulan dito. Pwede na po ito. May nahuli na po ako isang bangos. Pwede na po ito pang boneless. Pwede na po ito. Katamtamang laki, katamtamang liit. Sakto lang. Pwede na. Pwede na pong pag-practice na pagbunlisan. Madalas Meron po akong kumibit sa hindi ko po alam, bangus. Bangus po yata ilang bangus po, malaking bangus. Ulihin ko na po ito. Laki po ng bangus. Akin na rin po itong iboboneless, pati rin po yung maliit. Akin na po muna itong iuwi at doon ko na lang po sila iboboneless sa bahay. Ako rin po ay uuwi na. Isasama ko na rin po itong isang jad. Ayun po, at ako po ay nandito na po sa bahay.
At dito ko na rin po pala bubunlisan yung bangos na nahuli ko sa fish pond. Dito na po ako magbubunlis sa rooftop. Dito na po ako nagbunlis, gawa po ng mainit-init ng konti. Tsaka meron naman pong gripo dito sa taas para maganda po ang view. Akin na po muna itong ugasan. Yan. Saktong ano lang po pag bubunlis ng maliit na bangus. At kapag po ito naman po ay sa tingin ko po ay kaya ko, bubunlisan ko na rin po yung malaki. Dito mo po na tayo sa maliit. Stop recording. Ayan. Ayan po, at nakaliskisan ko na po itong ating bangus. Ayan po, at sa pagboboneless naman po ng bangus ay first time ko lang din po gawin. Kaya ako po muna ay nanood sa YouTube ng mga kung paano pong pagboboneless. Ayan po. Ayan, at ako naman po ay may natutunan ng kaunti sa pagbubunot ng tinik ng bangus. Kung sa part ng bangus yung maraming tinik. Ayan po. Ako po ay the expert sa pagbubunlis ng bangus. Akin lang pong itatry. Bali, ang una pong gagawin sa pagbubunlis ng bangus ay hihiwain po muna sa gitna. Tatanggalin po yung kanyang tinik na malaki po. Hiniwaan po muna lang yung gitna. Ayan po, atin na pong nahati sa gitna. Pagkatapos po na tatanggalan lang po natin ng mga bituka at apdo. Ito po yung kanyang apdo. Naangat na po nila yung buto dito. Ito pong buto, hindi po nila basta inangat yung tinanggal po na ganito. Parang gaganunin po nila ng kamay. Parang kasi daw po baka pag binigla pong tanggalin yung tinik, sasama pati laman. Ayan ho, at natanggalan ko na po ng tinik sa gitna. Ito po yung kanyang itsura, marami po palang tinik. Kaya po, at bago ko po bunlisan yung bangus ay kailangan po may gamit, at ito po yung aking gamit, yung pang boneless po ng bangus. Ay, hindi pa na yung lagayan. Sabi naman po sa akin napanood ay kapag baguhan lang daw pong mag boneless ay tinutusok lang po muna nila bago iikutin po. Bali dito po nila ginuhitan sa bandang ibaba, tapos dito po sa gitna ginuhitan lang po nila para mapalalim po yung kanilang tulad po ng ganyan, malalim na po yung pagdudukutan ng tinik. Kitang kita na po yung mga tinik. Kaya ang ginawa po muna nila ay tinanggal-tanggalan lang po muna nila ng tinik sa labas. Mahirap po gamitin yung gunting, sumasabit. Ayan ho.
Po, at ito na po yung aking binoboneless na bangus. Mahirap po pala ang pagboboneless ng bangus. Akala ko po madali lang. Ayan po. Bali, bandang dito po sa part na pinagtanggalan po ng tinik ay medyo po nalamog. Nalamog po yung mga laman. Pero dito naman po ay di gaano. Gawa po ng hinahalongkat ko po talaga kung saan po nakabaon yung mga maraming tinik ng bangus. Ayan ho. Yan po natanggalan ko na po ng mga tinik. Pero sa tingin ko naman po ay may mga tinik pa ito. Gawa po ng aking napapansin pagka minsan binubunot ko po napuputol yung tinik. Kaya dapat po palang ibabad po muna sa yelo bago bunutan po ng tinik. Gawa po ng pagka binabad po yata sa yelo ay buo mo makukuha yung mga tinik. Ito po yung aking mga nakuha tinik lahat. Ito po ay hanapan ko pa po ng mga tinik para sa susunod na pagbubulos ko ng bangus ay alam ko na kung saan banda yung maraming tinik. At ito po yung aking binulnes na bangus. Ito po ay natanggalan ko na po ng mga tinik. Di po ako sure na natanggal ko po lahat ng tinik. Alam ko po nito ay marami pang tinik dito sa bandang gitna. Hindi ko lang po gano'n nahanap. Tapos ko po mag-boneless dito ay akin na po agad itong lulutuin. Yung aking binoneless na bangus ay di pa ako sure na natanggal ko lahat po ng tinik. Sa tingin ko po ay marami pang natira. Ayan po, at akin na po ilalagay itong bangus. Ayan po, titikman ko na po itong ating boneless bangus kung wala po siya kung gaanong tinik. Ayan po. Bali, para sa tingin ko po yung medyo matinik pa po siya. Ngik. Para. Wala pong tinik banda dito po sa bandang buntot. Yung nakuhanan ko lang po na maraming tinik ay doon po sa malapit po sa ulo. 24 hours later. Ayan po, at nagbabalik. At uulitin ko po yung pagbuboneless ng bangus. Ang araw ay di po ako satisfied dun sa aking pagbuboneless. Gawa po ng yun nga po ay sariwa. Pagka sariwa nga po ay matigas pa yung laman, at akin lang po talaga sinubukan yun at kahit sariwa. Pero ito naman pong malaki ay na freezer na po siya ng isang araw. Pero ito naman po yung aking binabad sa tubig at pinalambot ng kaunti yung katawan. Pero malamig pa po siya ng kaunti sa loob. Kaya ito po yung parang magandang i-boneless gawa ng na-freezer na. Ayun po, at akin po ulitin. Second attempt po. Second attempt. Malambot na po yung laman. Ito yung magandang i-boneless nga. Iba na yung kulay ng ano niya.
yung laman niya, malambot na po. Ayan po at tatanggalan ko na po ng bituka. Akin lang po ito, tatanggalin naman pong tinik. Tulad lang po man ang ginawa ko nung nakaraan. Ayan po at natanggalan ko na rin po ng tinik sa gitna. Parang mas maganda nga po talaga pagka na-freezer yung isda bago po boneless. Ulitin ko lang po yung mga ginawa ko nung kahapon. Pero akin na po ding sasaadin yung mga tinik. Alam ko naman po kung saan na yung marami bandang tinik. Dito po banda sa parte ng ulo. Yung mga nakaraan po ay hindi ko po gano'n nabunot, napuputol po ang tinik. Gawa na sariwa yung isda. Malalaki po yung aking nakukuhaan tinik. Malambot lang din po yung laman. Para ka lang po nagbubunot ng buhok ng kilikili. Nakalutang na po yung mga ibang tinik. At tabi po yung mga tinik, kitang kita, malalaki. Naging puting-puti yung mga tinik nung na-freezer. Ayun po yung mga tinik. Ito po yung tinik ng aking mga nakuha. Malalaki yung tinik po sa ulo. Po at tapos ko na pong bonelessan itong bangus. Ito po yung ating second attempt. Pero di rin pa ako sa ngayon po ay di pa rin po ako sure kung natanggalan ko po ito lahat ng tinik. Gawa po ng ano po talagang bunot mo ng mga tinik dito ay meron matitira at matitira maliliit. Sa susunod ko na lang po yun na ilulutuin yung aking binoneless ngayon. Gawa po ng kakatapos lang din po namin kumain. Mamayang hapon ay akin na rin pong iluluto. Ayan po at hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. Bye bye.